Itinuturing ng #1 most wanted ang negosyanteng si Atong Ang na sinasabing armed and dangerous. Magbibigay naman ng 10 milyong pisong pabuya ang Department of Interior and Local Government para sa ikadarakip ni Ang. At live mula sa Quezon City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Ninya, tama ka nga dyan. 10 million pesos ang nakapatong ngayon sa ulo ni Atong Ang, kung saan yan yung magiging pabuya ng mga magtuturo sa kanya kung ano nga ba yung kinalalagyan o saan nga ba yung kinalalagyan niya. Pero sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, mas mabuting sumuko na lang si Atong Ang ng mapayapa. Matapos may labas kahapon ng arrest warrant laban sa business tycoon na si Charlie Atong Ang, tuloy-tuloy ang manhunt operation ng iba't ibang ahensya tulad ng PNP at NBI para mahanap ang lokasyon nito. Sa 18 individual na nasa listahan, si Atong Ang na lang ang hindi pa nahuhuli ng mga otoridad. Nasa kustodiya na kasi ng PNP ang mga kasama ni Ang, kabilang nga dyan ang 10 miyembro ng PNP. Ngayong araw ay pinatungan na rin ng pabuya sa ulo ng Department of the Interior and Local Government si Ang, kung saan umaabot ito ng 10 milyong piso. Tinanggalan na rin ng mga lisensya ang mga baril na nakapangalan sa kanya. Kasabay niyan ay ang paghiling rin ng Interpol Red Notice. As part also of our way forward, although our recent monitoring, he is still in the country, but we have also requested, sir, with NCB Manila of the Interpol, a red notice in case na makalabas ng bansa si Atong Ang through the back door or wherever, other countries, sir, the members of Interpol may arrest him. Itinuturing na rin ng DILG na #1 most wanted ang negosyante. Sa bilang pa lang daw kasi na mga pinatay niya sa mga missing sabongeros ay lubhang delikado na daw ito at marahas talaga kung mag-isip. Sa dami rin ng mga resources na pwede niyang makuhanan, pwede pa rin itong makabili ng patago ng mga armas para maprotektahan ng sarili. He is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad, sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. Ibig sabihin, gagawin ng pulis ang lahat para proteksyonan ang sarili nila. Dagdag pa daw dyan na may koneksyon si Ang sa NBI at PNP dahil ang ilang mga tauhan nito ay dating mga nasa serbisyo. Katunayan, may minomonitor umano ang hensya na 4 na general na may ugnayan kay Ang. Sa current crop of PNP, wala. Pero sa mga retired, meron. Mga 4 na general lang inimbestigahan namin. Pero yung mga yan, binalaan na namin na huwag din nagtulungan. Kasi #1, harboring a fugitive sila. #2, ang pension nila maka-cancel. Pinaghirapan nila, bumbuhin nila yan. Pag ma-involve sila sa krimen na to, automatic charge namin sila. Panawagan pa ni Remulla kay Ang na sumuko na lang ng mapayapa. Ang aking abiso sa kanya, Atong, mag-surrender ka na, harapin mo ang hukom at doon ka magpaliwanag. Yung pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. Iniisa-isa ngayon ng PNP ang mga posibleng pwedeng pagtaguan ng business tycoon. Kabilang na dyan ang mga farm nito sa Luzon pati na rin sa Visayas. Kahit ang ilang mga property na nakapangalan sa kanya ay ginagalugad din ng kapulisan. Nakabantay na rin umano ang mga otoridad sa mga backdoor na pwedeng daanan ni Ang para makatakas. Ninya, naniniwala rin ng PNP pati na rin ng NBI na nasa loob pa ng bansa itong si Atong Ang at dito lang siya nagtatago dahil wala pa daw silang nakukuhang impormasyon na nakalabas na ito ng Pilipinas. Ninya? So, JM, nakita ko nga yung mga paghahanap sa kanya ng ating mga otoridad. May pinuntahan na bahay ba? Ano-ano bang mga properties ito? At meron pang farm, no? Tama? Sa Batangas? Yes, Ninya, maraming properties itong si Atong Ang, ang businessman na si Atong Ang, dahil nga yung ilang kahapon na
pinuntahan nila gaya nung sa farm sa Batangas, sa Lipa City, Batangas, pati na rin yung ilang mga kabahayan niya dito sa Metro Manila. Ayon sa PNP at sa mga ibang pati na rin ng NBI, sabi nila ay marami daw talagang properties ito at iisa-isahin nila ito para makita kung dito ba nagtatago itong businessman na si Atong Ang. Ninya? And JM, ano to, joint operation ng PNP at NBI, tama? Jack, sa ngayon, hiwalay yung operation na ginagawa ng NBI pati na rin ng PNP. Merong ginagawang paghahalugad o paggagalugad itong PNP sa ilang parte, kagaya nung farm niya nga doon sa Batangas. Pero meron din ng NBI kung saan pinupuntahan din ng ahensya yung ilang mga farm ni Atong Ang sa Laguna naman at ilang parte pa doon sa Calabarzon dahil marami nga daw talaga itong mga properties. Magkahiwalay yung operasyon nila at hindi sila sabay na pupunta doon sa mga lugar na yon para daw mahanap nila at medyo lumaki yung scope ng kanilang paghahanap dito sa businessman na si Atong Ang. Jack? And JM, yung malaki-laki yung pabuya, no? 10 million, nabanggit, may nagtanong ba kung saan magaling to? Pondo ba ng DILG or katulad ng dati, parang may nag-pool ng pera at umabot ng 10 million? Jack, sa ngayon sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla manggagaling ito sa ehensya at ito ay ipapamigay. Sabi nga niya kanina, direktang sinabi niya na pag nakita at nagbigay ng impormasyon, wala nang ano-ano. Ibibigay daw yung pinakapabuya na yon na 10 milyon basta magbigay sila ng impormasyon at mahuli itong si Atong Ang. Jack? Okay, maraming salamat, JM Pineda.